Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa inyo mga kagiliw na tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Balot. Kagaya ng iba ay may karanasan din ako sa buhay na ni minsan ay hindi ko inakala na mararanasan ko. Nangyari ito noong unang mga taon pa lamang ng dekada 90. Nagtatrabaho ako sa isang bigasan sa Catbalogan City, sa probinsya ng Samar. Nakatira ako sa isang bayan, may hindi kalayuan sa sentro ng syudad. Ako ang laging kasama ng amo ko sa pagkuha ng palay sa kung saan may nag-aani at may tumatawag sa kanya para magbenta. At dahil hindi ganun kalapit ang aking inuuwian kung kaya't sa pinagtatrabahuhan ko na lamang ako, pansamantalang nananatili. Kasama ko din naman sa lugar ang mga kasamahan ko sa trabaho na sina Bulog, Poga at Turing. May kasamahan kami sa trabaho na nagngangalang Matet noon. Maganda si Matet, sexy, maayos ang kutis, at kung titingnan siya ay hindi siya yung tipo ng babae na nababagay magtrabaho sa bigasan. Malayo ang tinitirahan nito kung kaya't binigyan din siya ng amo namin ng lugar na kanyang matutuluyan. Tawagin na lamang natin ang amo namin sa pangalang Mon. Mabait ito, galante kung minsan. May pagka-weirdo si Boss Mon. May katangian ito na basta-basta na lamang nagsasalita ng mga nakakakaba kapag ito ay nagagalit. Hindi lang yan kung minsan nananapak din ito. Pero ang ganun niyang pag-uugali ay nagbago nung nagtatrabaho na si Matit sa bigasan. Naging mabait ito at galante. Yun bang sa bawat kain namin kung dati ay puro isda, ngayon ay bihira na lamang ang isda nun. Kadalasan karne na, manok, baboy o di kaya ay baka. Napakabait niya rin kay Matet na kung minsan ay nakikita namin na parang hindi lamang amo at empleyado ang turingan nilang dalawa. May suspetsya kami na masigit pa doon ang kanilang relasyon. May asawa si Boss Mon na mga panahon na ito. Pero ito ay kasalukuyang nagtatrabaho sa ibang bansa at ang dalawa naman nilang anak ay abala sa pag-aaral. At ni minsan ay hindi man lamang nakadalaw ang mga ito sa bigasan. Kapag sahuran ay umuwi ako sa amin para magbigay ng konting pera sa mga magulang ko at mabilan sila ng konting pangangailangan sa bahay. Isa pang kagandahan ng pagdating ni Matet sa aming trabaho ay ang pagkakaroon namin ng pahinga tuwing Sabado. Kung kaya't nakakabawi kami ng lakas kahit papano. Samantalang si Matet naman kung minsan ay 2 beses ito sa isang linggo kung umuwi nun. Hinahayaan lang naman ito ni Boss Mon. Isang araw, pumunta si Boss Mon sa isang barangay kung saan may nag-aani ng palay nun. Ang amo ko ang bibili ng kanyang ani kung kaya't si Boss Mon na ang nagdadrive ng sinakyan naming maliit na truck. Sumama din sa amin si Matet at ang isa kong kasamaan sa trabaho na si Bulog. Nakita ko ang isang matanda na kasama sa mga nag-aani na nakatingin lamang kay Matet sa loob ng truck. Nanatili lang kasi ito sa harapan ng truck at hindi na bumaba pa. Pagkatapos na may karga ang lahat ng palay sa truck, saglit lamang akong bumaba at tumabi sa mga lokal sa lugar. Pasimple akong tinanong ng matanda kung ano ang ginagawa ng babae na nakaupo sa harapan ng truck noon. Si Matet Humanong, siya yung katiwala ni Boss Mon sa bingasan. Sarado kami ngayon kaya sumama na rin siya sa amin. Sagot ko naman dito. Nagulat naman ako sa sinabi sa akin ng mama. Ito iho, nasa sayo na kung paniniwalaan mo ako o hindi ha. Mag-iingat kayo sa babaeng yan. Hindi lahat ng maganda, katiwa-tiwala. Pasimple naman akong lumingon kay Matet. Nagkataon naman na nakatanaw din ito sa bintana. Ngumiti ito sa akin at kumaway kung kaya gumanti na rin ako ng pagngiti dito. Hindi na ako kumaway pa. Mahirap na. Baka makita pa ni Boss Mon at ano pang isipin. Lumapit si Boss Mon sa amin. Dito ay binalaan siya ng matanda patungkol kay Matet. Pero hindi ito naniwala.
Sinabihan niya pa ang matanda na huwag magpapaniwala sa mga bagay-bagay na puro kuro-kuro lamang. Ilang sandali pa ay bumalik na si Boss Mon sa truck kung kaya't nagpaalam na rin ako sa matanda na aalis na kami. Tumango naman ito sa akin at pasimple ako nitong binigyan ng isang maliit na bote. Tumingin pa ako sa kanya na nagtataka at may pagtatanong. Sinabihan niya ako na pag may nararamdaman akong malinon, mag-aplas lamang ako ng langis sa batok at sa aking pulsuhan. Nagpasalamat ako sa matanda at kagad na rin akong sumunod kay Boss Mon. Habang ang kasamahan ko naman ay tahimik lamang na nagmamasid sa paligid ng aming dinadaanan. Tinanong ko naman ito kung ayos lamang ba siya. Tumango ito at sabay sabi ng, "Hindi ko alam, tol. Kanina pa to eh. Pakiramdam ko may hindi tama." Wika ni Bulog habang naguguluhan. Tinapik ko siya sa balikat at sinabihan na magiging maayos din ang lahat. Nasa 1 oras ang biyahe mula sa lugar na kinuhanan namin ng palay, papunta sa bigasan kung saan namin ilalagay ang mga palay, at doon na rin nagpapahinga. Kaagad naman kaming bumaba ni Bulog para madiskarga na yung mga palay na karga namin. Samantalang si Matet at si Boss Mon naman ay umalis para bumili ng ulam sa hapunan. Napapailing na lamang kami sa inaasal ng amo namin na ito. Nasa mahigit 1 oras bago nakabalik ang dalawa. Yung amo namin ay talagang masiglang-masigla na hinayaan na lamang namin ito dahil maging kami man ay busog kapag maganda ang mood niya. Masarap na hapunan naman ang pinagsaluhan naming magkatrabaho ng gabing yon. Kinabukasan, maaga pa akong nagising. Pero nagulat ako dahil mas naunang nagising si Matet at nakapaligo na siya ng ganun kaaga. Maganda ang pagkakangiti niya sa akin kung kaya't nginitian ko na rin siya. Nang biglang bumalik sa isipan ko ang sinabi sa akin ng matanda sa lugar na pinuntahan namin kahapon. Kung kaya't wala sa loob ko siyang tinanong ng, "Saan ka galing, Matet?" Pero sa halip na magtaka, bigla itong natigilan at saglit na humagilap ng kanyang sasabihin. Walang ano-ano ay sinabi niya sa akin na kakagising niya lang din lang. At kaagad na siyang naligo pagkagising niya. Tumango na lamang ako. Ganun pa man ay hindi ko ito pinahalata. Hinahayaan ko lamang siya sa kanyang mga kilos. Nakikipagkaibigan pa ako dito. Ganun pa man ay hindi ko nakakalimutan ang maghaplas ng langis na bigay ng matandang yon. Sinubukan kong kausapin si Bulog. Babalaan ko sana ito sa pakikipaglapit kay Matet. Pero sa nakikita ko sa kilos nito, halatang hindi ito makikinig sa akin. Si Matet lang ang bawat bungad ng usapan nito. Ganon din ang mga kasamahan ko na sina Puga at Turing. Isang araw ay nagkaroon yata ng hindi pagkakaunawaan si Matet at Turing. Kulang ang pera niya na inirimit sa koleksyon niya sa mga pautang ng bigas. Ipinaliwanag niya naman kay Matet na may hindi nakabayad ng araw na yun dahil sa mahina ang kanilang kita. Hindi pumayag si Matet. Ipinilit niya kay Turing na dapat hindi siya pumapayag dahil ang amo namin ang malulugi nun. Nagkasagutan silang dalawa. Umalis na lamang si Turing dahil sa baka ano pang masabi niya kay Matet. Nang gabing yon ay pinagalitan si Turing ni Boss Mon at para hindi na lumaki pang gulo ay hindi na lamang ito sumagot pa. Pero simula ng araw na yon ay naging mailap na si Turing kay Matet. Ultimong si Matet ay palagi na ring masama kung tumingin kay Turing noon. Minsan pa ay nahuli ko itong nakangisi habang nakatingin kay Turing na nakatalikod. Yun bang sa uri ng pagtitig nito, parang may binabalak itong hindi maganda. Isang gabi habang nakahiga ay kinausap ko si Turing. Sinabihan ko siyang huwag mapakampante. Kailangan niya maging alerto sa kanyang paligid at sa mga hindi normal na nangyayari. Halos hindi naman naintindihan ni Turing kung ano ang gusto kong ipahiwatig sa kanya. Pinahapyawan ko siya tungkol sa sinabi sa akin ng matandang lalaking yon. Pero ilang sandali pa ay nanahimik ito. Napatingin at napatawa. "Naniniwala ka dun, pre? Panahon pa ni Kopong-Kopong yun ah." Tila aliw na aliw ito sa mga sinabi ko.
Sinabihan pa akong mapagpaniwala sa mga kwento na walang kwenta at mga kasabihan ng mga matatanda. Tumahimik na lamang ako sa sinabi niya. Hindi ko na pinilit sa kanya kung ano man ang paniniwala ko. Sinabihan ko na lamang ito na wag niya na lamang akong pansinin. Lumaki lang talaga ako sa kapaligiran na napapalibutan ng mga albularyo. Muli itong tumawa at sinabi sa akin ang kanyang paniniwala. Kaya sa isip-isip ko, kapag ito'y pinadapuan ng kulam o dibarang o laso ni Matet, hindi ko siya tutulungan. Kinabukasan, maaga pa lamang ay tinawagan na ako ni Matet. Nagpaalam ito na uuwi na muna ito sa kanila. Tinanong ko naman ito kung nakapagpaalam na ba siya sa boss naman. Sinabi naman niyang tapos na umano kagabi bago pa man umuwi si boss nun sa bahay nila. Sa loob-loob ko nun, nag-aalala ako na hindi ko maintindihan. Ganun pa man ay nilibang ko na lamang ang sarili ko. Dahil wala si Matet nun, si Boss Mon ang siyang nagbantay sa amin. Maayos naman na natapos ang araw na ito. Hindi nakabalik si Matet pero kinabukasan, maagang maaga pa ay nasa bigasan na yon. Tinanong ko siya kung paano siya nakarating sa lugar ng ganun kaaga. Ang sabi niya naman, may nagatid sa kanya. Tumango na lamang ako at kaagad na siyang pinapasok sa loob. Marami siyang daladalang pasalubong. Binigyan niya ako. Nagpasalamat ako sa kanya. Tinanong ko sa kanya kung pwede ba ako magbahagi sa pinagdideliveran ko noon. Lumawak ang pagkakangisi ni Matet habang tumatango na pwedeng-pwede. Ganun pa man ay malakas talagang kutob ko. Paulit-ulit kong naririnig sa isipan ko ang babala ng matanda. Dahil doon ay kagad akong bumalik sa silid kung saan kami natutulog. Ginising ko si Bulog, Puga, Turing. Yung dalawa, sina Puga, Turing, ay nagising at bumangon. Pero si Bulog ay hindi. Masama umano ang kanyang pakiramdam. Tiningnan ko ang kanyang noo. Dinampi ko dito ang palad ko at doon ko nalaman na inaapoy na ito ng lagnat. Ang taas ng lagnat mo, Lug. Sandali, kuwala ko ng gamot ha. Dali-dali akong pumunta sa kusina kung saan kami kumakain. Naroroon ang lalagyan ng gamot kung sakaling nagkakasakit kami. Kumuha ko doon. Kumuha na rin ako ng tinapay at tubig. Dinala ko ito sa kanya. Pinakain siya at pinainom ng gamot. Naging maayos naman ang pakiramdam ni Bulog kahit papano. Kung kaya't lumabas na ako para naman maasikaso ko ng aking trabaho. Nilagay ko sa isang walang laman na karton ang binigay sa akin ni Matet. Pagkatapos ay umalis na ako para magatid ng mga bigas na kailangan kong i-deliver ng araw na ito. Una kong pinuntahan si Aling Francesca, o mas kilala sa palayo na Aling Francis. At ayon sa naririnig ko ay isa itong magaling na manghihilot. Pagdating ko sa tindahan ni Aling Francisca, dali-dali ko siyang hinanap. Bago ko pa man sabihin sa kanyang problema ko, pinakiramdaman ko muna siya, kumbaga, kailangan ko ba siyang pagkatiwalaan sa kanyang mga salita. Pero siguro ay talagang malakas ang dating ng matanda. Kuhang-kuha niya kasi ang kagaanan ng dugo ko at ang aking tiwala. Kinausap ko siya. Manang, pwede ho ba kitang makausap? Yung tayong dalawa lang. Yung walang nakakarinig. Saglit na kumunot ang noo ng matanda. Pagkatapos ay sinabihan niya akong pumasok muna sa loob ng bahay. Naroroon ang kanyang asawa. Pero pinakiusapan niya na ito na muna ang magbantay ng tindahan. Sumunod naman ang mister. Bitbit ko ang karton na may lamang mga pasalubong ni Matet sa akin. Binuksan ko ito at ipinakita ko kay Aling Francis. Saglit siyang natigilan nang makita niya ang mga kakanin na yon. Walang ano-ano ay may kinuha siyang langis na nasa loob ng isang pang-spray na lalagyan. Umusal siya ng orasyon. Pagkatapos ay nisprehan niya ang kakanin na yon. Ilang saglit pa ang lumipas ay unti-unti nang lumitaw ang totoong itsura ng kakanin na ito. Para tong animoy uri ng halamang dagat. May hahalin tulad ito sa isang pagkaing dagat na kung tawagin ay lato. Umaalingasaw din ang amoy nito na animoy na bubulok. Saan mo nakuha ang laso na yan, Balot?
Alam mo bang delikado yung lason na yan? Tanong sa akin ni Aling Francis. Sinabi ko naman sa kanya na binigay lang yan sa akin ng isa sa aking kasamaan sa bigasan. Sinabihan ako ni Aling Francis na mag-ingat sa kasamahan ko na yon. Natatakot ako, Manang. Paano kung malaman niya na alam ko yung sikreto niya? Sinabi naman niya sa akin na hindi. Sabihin ko na lang daw sa kasamahan ko na wala akong natikman sa kanyang binigay dahil pinag-agawan ito ng aking mga suki. Pumayag naman ako sa idea ni Aling Francis. Gusto ko pa sanang magbigay sa kanya kahit na konting halaga pero hindi niya ito tinanggap. Sinabi ko na rin sa kanya ang kalagayan ni Bulog. Nagsabi naman si Aling Francis na pupunta siya sa bigasan na gusto niya makita ang babae. At kapag wala sa labas si Bulog ay hahanapin niya ito para matingnan kung ano ang kalagayan niya. Nagpasalamat ako sa matanda at umalis na. Kailangan ko pang mag-deliver sa ilan naming suki. Matagal akong nanatili sa aking pinagde-deliveran. Sinigurado ko na bago ako bumalik ay ubos na ang mga bigas kong dala at tanging karton na lamang ang naiwan sa kulong-kulong na ginagamit ko sa pag-deliver. Nang pabalik na ako sa bigasan ay nadaanan ko ang nagbebenta ng lansones. Alam kong paboritong prutas ito ni Matet kung kaya't bumili ako noon. Ibibigay ko ito sa kanya. Nang makabalik na ako sa bigasan, naroroon si Boss Mon. Tinawag ko si Matet sa malakas na boses. Lumabas ito. Iniabot ko sa kanyang lansones at sinabi kong natuwa sa binigay kong kakaninang isa sa mga customer ko kung kaya't binigyan siya nito ng lansones. Nakita kong parang biglang umiba ang timpla ni Boss Mon. Parang nagselos. Tinanong niya ako kung sino ang customer at sigurado bang sa customer ko talaga ito galing. Kay Aling Francis Hubos. Paborito niya yung kakanin na binigay ni Matet. Pati ngayon para sa akin kinuha na niya eh. Magpadala na lang daw ako ulit kay Matet at tamihan dahil gusto niya nang bumili. Ngumiti naman si Boss Mon. Matagal na niyang kilala si Aling Francis kung kaya't alam niyang mabait ang matagal na naming suki. Hinanap ko si Bulog. Pero sabi sa akin ni Boss Mon, nagpaalam ito sa kanya na uuwi na muna. Pinayagan niya naman ito dahil sa nakita niyang sitwasyon ni Bulog noon. Tatlo na lamang kami ang naiwan. Maya-maya ay dumating itong si Turing. Hindi magkanda o gaga sa pagsakit ng kanyang tiyan kung kaya't kaagad ko itong inalalayan na makapunta sa palikuran. Nagsuka ito kasabay ng pagbabawas ng puro tubig. At dahil malakas ang kutob kong nilalason siya, dali-dali akong kumuha ng isang balot na asukal sa tindahan. Tinuhunaw ko ang lahat ng yon sa kalahating pitsil ng tubig. Sinabihan ko si Turing na inumin niya ang lahat ng yon. Huwag siyang mag-iwan ng kahit konting tira. Nagtataka man ito pero sinunod niya naman ang sinabi ko. Tumagal pa siya sa palikuran na mahigit 15 minuto. Pero nang makalabas na ito ay hinahawakan niya pa rin ang kanyang tiyan. Ganun pa man ay hindi na ganun kaputla ang kanyang itsura. Tinanong ko siya kung anong nangyari. Hindi ko alam, tol. Tanda ko lang naman na yung pasalubong ni Matet sa atin yung kinain ko eh. Gutom na kasi ako. Inalalayan ko si Turing na makapagpahinga. Nang marinig yun ni Matet ay nagalit siya kay Turing. Pinagbibintangan mo ba ako? Turing! Sinabihan ko naman si Matet na wag na niyang bigyan ng masamang kahulugan ng sinabi ni Turing. Posible namang sumakit lang talagang tiyan niya. Tiningnan lang ako ni Matet ng masama nun. Tila ba nagdududa ito pero ganun pa man ay hindi ko na siya inintindi pa. Mas inuna ko si Turing na tulungan na makapagpahinga dahil hindi magandang kondisyon ng katawan nito. Sa balintataw ko ay nakita ko kung paano ngumisi si Matet. Pero matalim pa rin kong tumitig. Alam kong inaasahan niyang tatablan din ako ng kanyang panlalason. Pero nagkakamali siya dahil alam ko ang kanyang ginagawa. Hindi ako makakapayag na maging ako man ay madamay sa kalokohan nito. Dumating si Puga. Sa kabutihang palad ay hindi niya pa nakain ang binigay sa kanya ni Matet. Hindi pa man siya nakapasok sa tindahan ay kaagad ko na siyang sinalubong. Pinasundo ko sa kanya si Aling Francis. Nagtaka pa ito. Sinabi ko na rin sa kanya na masama ang pakiramdam ni Turing kung kaya't kailangan niya na ng tulong ng mabait naming suki. Kilala ni Boss Mon si Aling Francis dahil sa ito rin ang tinatawag niya sa tuwing nagpapamasahe ito.
Magaling din talaga magmasahe itong si Aling Francis. Kagad ko naman siyang pinapasok sa bodega pagdating niya. Dinala ko siya kung saan ang silid naming kalalakihan. Nang walang ano-ano ay tinawag ako ni Boss Mon. Sinabihan niya akong ako na munang bahala sa bigasan at sa tindahan. Nagsabi din siya na wag na muna mag-deliver si Puga. Samahan niya na lamang ako sa tindahan nang sa ganun ay mabantay namin si Turing. Tanging pagtango na lamang ang nasagot ko kay Boss Mon. Habang si Matet naman ay mabilis na pumasok sa sasakyan. Akala mo, isa din siya sa amo namin kung kaya't napailing na lamang ako. Kagad na umalis si Boss Mon at Matet. Samantalang ako naman ay saglit na sinilip ang panggagamot ni Aling Francis kay Turing habang wala pang bumibili. Ilang sandali pa ay lumabas na sina Puga at Aling Francis. Sinabi niya sa amin na magiging maayos ng pakiramdam ni Turing. Tinanong niya kami kung taga saan ang babaeng kasama namin. Sabi ko hindi ko alam. Tanging ang munisipalidad lamang nila ang sinabi niya sa amin kung kaya't yun lang din ang sinabi ko kay Aling Francis. Sinabi niya sa amin na magdoble ingat kami sa kasama naming babae. Hindi to basta-basta. Kung hindi ako nagkakamali, isang manlalaso ng kasama niya na yon. Wika sa amin ni Aling Francis noon. Natigilan kami ni Puga sa sinabi niya. Sinabi niya rin dito na kung tama ang kutob niya ay malamang hindi na magtatagal pa si Bulog. Kung hindi nilason ay binarang ang kaibigan niyo, kung kaya't kayong tatlo ay magdoble ingat. Sinabi niya rin sa amin na sa palagay niya ay may relasyon si Matet at ang amo namin. Kinaiinisan niya ito at doon ko lang nalaman na magkadugo pala si Aling Francis at ang amo naming babae na noon ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Ganun pa man ay wala siyang magagawa. Talagang siraulo na talaga umano ang amo naming lalaki dati pa. Hindi na siya nagtagal pa sa bigasan. Umuwi na ito sa kanila. Nasa 2 oras pang nakalipas ay bumalik na si Matet at Boss Mon. Siguradong maluwag ang pagkakangiti ng dalawa na animoy. Mag-asawa pa kung kumilos. May dalang pagkain para sa amin si Boss Mon. At dahil gabi na kung kaya tumakyat na si Matet sa itaas nun. Hinatid pa ito doon ng amo naming lalaki. Kinabukasan, patay mali siya lang kami. Nagpatuloy sa pagtatrabaho habang si Turing ay nagpapagaling. Lagari kaming dalawa ni Puga sa trabaho ng araw na yon. Kinahapunan, nang tingnan ko si Turing ay medyo maayos ng kalagayan niya. Sinabi nga niya na gusto niya nang magtrabaho eh. Sinabihan naman siya ni Boss Mon na kung mahina pa ang katawan ay ayos lang na magpahinga na muna. Galante din ang amo namin ng araw na yon. Iba talaga ang nagagawa ng busog. Kinabukasan ay maaga pa akong nag-deliver. Maraming booking ng araw na ito. Hindi pa si Turing maaaring magtrabaho ng mabigat kung kaya't kami na lamang ang nagroronda para mag-deliver ng mga order. Siguro ay nakadalawang balik na ako sa pag-deliver. Sa ikatlong balik ko, doon ko nalatna ng lalaki na nagpakilalang kapatid ni Bulog. Nagtaka naman ako kung ano ang ginagawa niya sa bigasan at kung nasaan na si Bulog noon. Wala na si Kuya Bulog. Patay na. Wika ng kapatid niya. Anong sakit niya? Wala ring sagot ng maayos si Ruping, yung kapatid ni Bulog. Basta ayon umano sa doktor na nagkaroon ng infection sa lamang loob nito. Sinabi rito na siguro yun na ang napala ni Bulog sa pakikipag-inuman at napakahilig nito sa kinilaw. Kaya ayon, hindi din malayo ang rason ng kapatid niya na tanging doktor lang din ang naniniwala kagaya ni Bulog. Iba naman kasi ang relihiyon ng mga ito kung kaya't iba ang kanilang paniniwala. Sinabi ni Ruping na pumunta na lamang siya para iparating sa amin ang nangyari sa kanyang kuya. Dahil yun ang bilin sa kanya bago pa ito namatay. Nakiramay naman kami sa kapatid niya. Nagambagan kami para padalhan ng kapatid niya ng pera at mga groceries noon. Si Boss Mon noon ay galante. Kulang-kulang 5,000 ang binigay niya. Malaking halaga na ito ng mga panahon na ito. Si Matet naman ay maraming groceries din ang binigay. May pera din siyang binigay kay Ruping na para bang marami siyang pera noon. Sabagay, ikaw ba naman ang nobya ng amo at tagahawak ng pera, di ba?
Natural, magkakaroon ka talaga ng maraming pera nun. Bago pa man magpananghalian ay umuwi ng kapatid ni Bulog. Nalungkot naman kami sa nangyari. Iba talaga ang tao kapag hindi naniniwala sa mga bagay na hindi na ipapaliwanag ng siyensya. Wala silang pamahiin kagaya namin na sanay nang makarinig ng mga hindi ordinaryong bagay. Kinabukasan ay tuluyan nang naging maayos ang pakiramdam ni Turing. Kung kaya't muli na itong nagtrabaho. Naging distansya kami noon kay Matit. Kahit may hindi kami gusto sa mga ginagawa nito ay tahimik na lamang kami. Ayaw naming maranasan ang naranasan ni Turing. At mas lalo nang ayaw naming magaya kay Bulog na namatay nang hindi man lang nalaman ang dahilan. 2 araw ang nakalipas sa huran na. Nagkataong Sabado kung kaya't nagpaalam ako na uuwi na muna. Maghatid ng grocery sa magulang ko. Nagbali ako ng 1 sakong bigas na siyang dinala ko pauwi sa bahay. Nagpaalam ako kay Boss Mon na kinabukasan ng umaga ng balik ko. Wala namang problema. Natuwa din ako. Magkakaroon ako ng oras na maglaro ng basketball. Nang araw na yun ay na-enjoy ko ang pananatili ko sa amin kahit sa maikling pagkakataon lang. Kinabukasan ay maaga akong bumalik sa bigasan. Pero kakaibang eksena ang nadatnan ko. Ang asawa ng amo ko ay hila-hila ang buhok ni Matet. Niyuyudyod niya sa kalsada at pinapahiya. Habang si boss mo naman ay walang nagawa nun. Inaawat niya ang kanyang asawa pero napapaligiran siya ng kaanak nito. Maging kami ni Puga noon ay naawa sa kalagayan ni Matet. Ganun pa man ay wala din kaming nagawa. Nagmamakaawa si Matet kay Boss Mon na awatin na niya ang kanyang asawa. Pero hindi makaimik si Boss. Nanaig ang awa ko sa kalagayan ni Matet kung kaya't nagtawag na ako ng pulis noon. Rumisponde ang mga ito. Halos hindi makilala ang itsura ni Matet ng oras na yon. Pero tuloy pa rin ang pamamahiya ng amo naming babae. Hindi na nakasagot maging si Boss Mon nang binulyawan siya ng kanyang asawa. Lahat na yata ng masasakit na salita ay natikman na nila Sir Mon at Matet. Pinaalis ng asawa ni Sir Mon si Matet sa bigasan. Siya ang nanatili sa bigasan at nag-asikaso. Si Matet naman ay umuwi sa bahay nila ng mismong araw na yon. Si Boss Mon at ang kanyang asawa nanatili sa bigasan. Sila ang natulog sa kwarto ni Matet sa itaas. Magandang silid. Pinaayos kasi talaga ni Boss Mon yung dati para kay Matet. Talak ng talak ang amo naming babae na si Ma'am Pilar, samantalang sa unang pagkakataon ay nakita naming walang imik ang amo naming lalaki. Kinagabihan ay maaga pa kaming nagpahinga. Hindi na kami nanatili sa lamesa na pinagkakainan namin ng hapunan kagaya ng dati. Naging tambayan na rin kasi namin ang kusina nung wala pa si Ma'am Pilar sa bigasan pero nang gabing yon, maaga kaming pumasok sa silid namin. Dahil sa pagod ay maaga akong nakatulog. Maging sina Puga at Turing. Pero nagising kami ng madaling araw dahil sa hingay. Humihingi ng tulong si Ma'am Pilar. Ang buong akala nga namin ay nagkasakitan sila ni Boss Mon. Pero nang nakarating na kami sa kanilang silid, ganun na lamang ang panginginig ko nang makita kong napakaraming langaw at uod ang nagsilabasan sa bunganga ni Boss Mon. Ganun din sa butas ng kanyang ilong at tenga. Si Ma'am Pilar naman ay nagkaroon ng maraming butlig sa katawan, maging sa kanyang ulo, papunta sa kanyang talampakan. Natulala ako sa nakita ko. Hindi ako makakilos dahil sa takot na aking nakikita. Pero nang umakyat si Puga at tinapik niya ang balikat ko ay doon na bumalik ang ulirat ko. Unang pumasok sa isipan ko ay si Aling Francis kung kaya't mabilis ko siyang pinuntahan. Sarado pang tindahan niya pero sumigaw ako sa labas. Nasa 5 minuto akong tumatawag bago pa ito lumabas doon. Dali-dali ko siyang dinala sa bigasan at maging siya man ay hindi alam ang kanyang gagawin. Tumawag si Puga ng barangay. Kinuha ang mag-asawa at dinala sa ospital. Naiwan kaming 3 sa bigasan. Hindi namin alam kung ano ang gagawin namin at dahil sa walang mag-aasikaso sa bigasan kung kaya't hindi na kami nagbukas ng araw na yon. 7:00 ng umaga. May mga dumating na pulis at nag-imbestiga. Hindi din naman nagtagal ang mga pulis sa lugar.
Bago pa man magtanghalian ay dumating ang anak na panganay ni Bosmon. Hindi ito nagtanong ng kung ano ang nangyari sa magulang niya. Bagkos ay binigay nito ang mga sahod namin. Binigyan pa kami nito ng tig-isang sakong bigas at mga grocery noon. Sinabihan kami nitong umuwi na muna kami dahil pansamantala nilang isasarado ang bigasan. Wala na kaming nagawa kundi ang tanggapin na lamang ang binigay ng anak ni Bosmon. Sinabihan niya kaming ipapatawag na lamang kami ng magulang niya kapag gumaling na mga ito. Tinanong namin kung ano ang naging sakit ng mga magulang niya. Hindi pa daw matukoy ng mga doktor. Mas pinili na lamang nila na hayaan na munang manatili sa ospital ang kanilang mga magulang. Sinubukan ko pa sanang magsuisyon na ipapatingin sila sa albularyo pero tiningnan lamang ako ng anak ng amo ko na animoy natatawa. Tumahimik na lamang kaming tatlo. Wala mukhang hindi sila naniniwala. Wala na kaming nagawa kundi ang umuwi na lamang sa kanya-kanya naming lugar. Sinubukan kong dumaan muna kay Aling Francis para magtanong kung ano na ang kalagayan ng amo namin. Pero pagdating ko sa tindahan nila, anak niya na lamang ang nababantay. Ayon dito ay umalis ang kanyang ina at hindi niya alam kung saan nagpunta. Tumango na lamang ako at sinabihan ko na lamang ang anak niya na pansamantalang magsasara ang bigasan. Kung kaya't sa iba na lamang muna siya kumuha ng bigas noon. Tumango naman ang anak ni Aling Francis. Dali-dali na rin akong umalis papuntang terminal ng jeep. Nasasakyan ko pa uwi. Nagulat naman ang mga magulang ko nang nakita nila ako muli nang nakauwi noon. Tinanong kung anong nangyayari. Ang buong akala nila ay magbabakasyon lang ako sa amin. Sinabi ko naman sa kanilang totoo at kung anong nangyari sa bigasan. Ayon kay nanay, baka mangkukulam na may dugong manlalason umano ang naengkwentro namin. Maging si tatay ay ganun din ang naisip. Maaring pinagsabay na panlalason at pangbabarang ang nangyari kay Bosmon at sa kanyang asawa. Hindi na ako nakabalik na muli sa bigasan. Nag-apply na lamang ako ng trabaho sa Manila kasama si Turing. Si Puga naman ay mas pinili na lamang na sumama sa kanyang tiyuhin. Nagtatrabaho ito sa Cebu bilang isang karpentero. Samantalang kami naman ni Turing ay nagtatrabaho bilang isang janitorial services. Hindi ko nalaman pa kung ano ang nangyari sa mag-asawa. At dito ko napagtanto na siguro hindi nangyari ang ganito kung nakinig lamang sila sa babala ng matanda.